Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Dahil masyadong personal ang aking kwento ay hayaan nyo na lang akong itago ang totoo kong pangalan. Hindi ako lumaki sa Pilipinas, Papa Van. At medyo hirap akong magtagalog. Kaya si Janine na girlfriend ko ang nag-translate at sumulat nito para sa akin. Ako si James, 18 years old at galing sa isang broken family. 3 years old pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Nung 2 years old kasi ako, ay nalaman ni mama na pinagsabay pala ni tatay sila ng ex-girlfriend nito. Ang masaklap pa ron, Papa Van, ay nagkaanak pa sila ng halos kasing edad ko lang. Sinubukan pa raw ni na mama at papa na magsama sa loob ng 1 taon. Pero nauwi lang din sa hiwalayan. Si papa ang nakipaghiwalay dahil na-realize nitong mahal pa niya yung ex niya. Yun din siguro ang dahilan kung bakit pakiramdam ko'y laging galit sa akin si mama. Nakadagdag din sa galit niya sa akin ang pagiging magkamukha namin ni papa. Kaya wala akong ibang naaalala noong bata ako kundi ang kalupitan sa akin ng aking ina. Kundi niya ako pinapagalitan ay hinahayaan lang niya akong umiiyak sa isang tabi. Mas naging ina pa nga sa akin yung tita kong kasakasama namin sa bahay. Kaso, hindi nagtagal ay nag-abroad lang din siya kaya naiwan pa rin ako sa pangangalaga ni mama. Nung 8 years old ako ay dinala ako ni mama sa US. Doon na rin siya nagpakasal sa boyfriend niyang Amerikano. Dahil na rin sa halo-halong dahilan, yung tampo ko kay mama, inis ko sa boyfriend niya at bagong environment, naging pasaway na bata ako. Madalas akong nagwawala. Kahit ang Amerikanong asawa ni mama ay nawalan na rin ng pasensya sa akin. Mas lalo pa nga akong naging pasaway, Papa Van, nang magkaroon na rin ng anak si mama sa bago niyang asawa. Naging biktima ako ng bullying, Papa Van, nung nasa US na kami. Lalo na sa mga puting bata. Dahil sa kulay ko at pagiging kakaiba, sa paningin nila ay palagi akong napagtitripan at pinagtatawanan. Kaya naman kahit saan ako mapunta, mapabahay man o eskwela, pakiramdam ko'y etsyapwera ako at hindi welcome. Mabuti na lang at inilipat na ako nung high school. Doon ko na rin nakilala ang mga tropa kong mga Pinoy, African Americans at Mexicans. Sa unang pagkakataon ay naranasan kong magkaroon ng isang pamilya. Magkakapatid ang tingin namin sa isa't isa. Bumuo kami ng gang at pinotektahan namin ang isa't isa. Sa mga pagkakataon na lumalaban kami sa mga nambubuli sa amin ay madalas kaming napi-principal's office. Dahilan upang magalit na naman sa akin si mama. Naging habit ko na raw ang pagkikipag-away sa mga kaklase ko. Hindi ko naman yun kasalanan, Papa Van. We were just fighting back. They're bullying us. I need to protect my friends. Depensa ko na hindi ikinatuwa ni mama. Kapag hindi ka nagbago, ipapadala kita sa tunay mong ama sa Pinas. Singhal niya sa akin. Kahit naman gawin ni mama yun ay wala akong pakialam. Aminado ako, Papa Van, may kasalanan din naman ako. Hindi ko alam pero habang lumalaki ako ay parang mas lalong lumalalim yung galit ko sa lahat. Yung napakalupit na nga ng mga tao sa paligid ko. Tapos hindi ko pa maasahan yung taong dapat sana ay pumoprotekta sa akin. Hanggang sa nauwi na nga sa mas malaking away ang huling engkwentro namin ng mga bullies. Tinambangan kami sa labas ng eskwelahan at inatake. Kaya ayun, ginantihan rin namin sila hanggang nauwi sa malaking riot. At napuruhan ko ang isa sa kanila.
Dahil doon ay na-kick out ako sa school. Sa tindi ng galit sa akin ni Mama, napagdesisyonan na niyang ipadala ako sa Maynila. Sa tatay ko na mag-iisang dekada ko nang hindi nakikita. Kung sa pumumuhay, Papa Van, ay hindi naman naghihirap ang aking ama. Dito sa Maynila ko na nakilala si Raymond, half-brother ko. As expected ay hindi ko siya kasundo. Unang pagkikita pa lang namin ay nagkainitan na kaagad kami. Pinipilit kasi ako ni Papa na pag-aralin eh. Sa ayaw ko nga. Bakit bang kulit nyo? Sa ayaw ko ngang mag-aral. Pabalang natugon ko sa aking ama. Hoy, pwede ba? Huwag mong binabastos si Papa sa harap namin. Bulyaw ni Raymond. Gusto ko siyang patulan nung una. Kung makaasta kasi, akala mo sila ang unang pamilya. Pasalamat nga siya at sila ang pinili ni tatay. Pero dahil nakakapagtimpi pa ako ay tinalikuran ko na lang siya. Papa Van, gusto kong maglayas noon. Pero dahil 16 years old pa lang ako at kalalapag ko pa lang dito sa Pilipinas ay natakot din ako. Nung nasa US pa lang kasi ako, marami na rin kasi akong naririnig na kwento kung gaano kagulo dito sa Maynila. Meron yung masasama raw ang ugali ng mga tao dulot ng napakahirap na buhay. At sa mga oras na yun ay naisip kong doon lang sana ako sa US naglayas para maiwasan ko nang maitapon ni Mama sa Pilipinas. Dahil doon ay binalak ko nang magtatrabaho na lang ako dito sa Pilipinas. Mag-ipon nang makaalis na ako sa puder ni Papa. Plano ko na kasing bumalik sa amin sa Amerika pero hindi na sa puder ni Mama. Mabubuhay na lang akong mag-isa. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa Maynila. Pero ang hirap pala talagang makakuha ng matinong trabaho. Sa Amerika kasi kahit teenager pa lang ay may mga part-time jobs na. Madali ring makakuha ng trabaho ang mga kasing edad ko dahil hindi naman uso doon ang diploma para makahanap ng trabaho. Di tulad dito sa Pilipinas na kailangang degree holder ka muna bago ka makapasok sa kahit na anong simpleng trabaho lang. Dahil dito ay napilitan na rin akong pagbigyan ng kagustuhan ni Papa na mag-aral ako. Plano kong magtapos na lang muna kahit sa high school. Makakatulong din naman siguro yung diploma ko sa pagbabalik ko sa US balang araw. Medyo nakaka-bad trip nga lang dahil sa parehong school ni Raymond ako in-enroll ni Papa. Mabuti na nga lang ay nag-stop ako kaya ahead pa rin siya sa akin ng 1 taon. Bilang new kid sa school at galing Amerika pa, ako na naman ang naging sentro ng atensyon ng lahat sa school. Palibhasa ay may itsura ako. Kaya pansin ko rin maraming mga girls ang umaaligid at nagpapakyut sa akin. Sa kamalas-malasan nga lang maging yung babaeng nililigawan ni Raymond ay nagka-crush din sa akin. Siya si Claire. Nang magpang-abot kaming tatlo ay binisto lahat ni Raymond kay Claire ang lahat ng kalokohan ko. Yang si James, ilang beses napapaaway. Kaya ayan, tinapon dito. Maangas na anya. Really? Bad boy? Nakangiting ani Claire. Bakit parang natutuwa ka pa? Ilang beses ngang na-kick out yan eh. Dagdag pa niya. Mukhang desidido talaga siyang siraan ako sa babaeng gusto niya. Tol, hindi mo na ako kailangang siraan. Hindi ko naman siya type eh. Kaya hindi mo na kailangang umeffort pa ng ganyan. Pambabara ko dahilan para masuntok ako ni Raymond sa mukha. Mas lalo siyang nagngit-ngit, Papa Van, nang sabihan ko pa siyang duwag. Alam niya kasing hindi niya ako matatalo sa itsura kaya bumabawi na lang siya sa paninira. Nagpabugbog ako kay Raymond noon, Papa Van. Umaasa akong kapag nalaman yun ni Papa ay kakampihan niya ako. Pero nagkamali ako. Dahil ako pa pala ang masisigawan ni Papa sa nangyari. Nasuspend kasi si Raymond sa ginawa niya sa akin. Dahil doon ay ako ang sinisisi niya. Kita mo,
Pati scholarship ng anak ko, nawala dahil sa'yo. Bulyaw niya. He started it. Ako na nga yung nagulpi, ako pa yung mali. Depensa ko naman. Kilala kita, James, at alam kong plinano mong hindi man laban para ipahamak si Raymond. Umalis ka sa harap ko ngayon din, at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Bulyaw ni tatay. Pagpasok ko sa kwarto namin ni Raymond, saglit akong natuwa dahil masusolo ko na ang silid. Pero hindi naglaon na eh. Nakaramdam din ako ng lungkot, Papa Van. Buti pa kasi si Raymond natatawag niyang anak. Samantalang ako, hindi ko man lang naramdamang tinuring niya akong anak. Parang napamukha sa akin noon na wala akong kakampi, Papa Van. Kasi damang-dama ko talagang walang nagmamahal sa akin. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Janine. Yun yung mga panahong tila nawawalan na ako ng gana sa lahat. Anak siya ng kasambahay ni na Papa. Na-hospital kasi ito kaya si Janine na muna ang rumelyebo. Unang kita ko pa lang sa kanya ay dama ko nang mabait siya. Palagi siyang nakangiti sa tuwing nagkakatinginan kami. Sa loob ng isang linggong pamamalagi ni Janine sa bahay ay mabilis kaming naging malapit. At sa unang pagkakataong yun sa buhay ko ay nakaramdam ako ng semblance of peace and contentment. Nakatulong din siguro na maganda si Janine, Papa Van. Hindi yung conventional na maganda sa Pilipinas na maputi at mestisa. Si Janine ay Pilipinang-Pilipina. Yun bang kapag gumingiti siya, pakiramdam ko naglalaho ang lahat ng problema ko. Bukod dyan ay matalino din si Janine. Nagtapos siya ng high school at with honors pa. Pero hindi muna siya nag-college dahil nagkasakit ang tatay niya. Kaya napilitan siyang humanap na muna ng trabaho para makatulong sa mga gastusin nila sa bahay. Matapos ang isang linggong pamamalagi ni Janine sa amin ay na-in love na ako sa kanya. Sinubukan kong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot talaga akong ma-attach sa kahit kanino. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung masaktan lang ako? Alam kong totoo to dahil first time ko lang naramdaman to. Yun bang nagkaroon ako ng pakialam sa isang tao? At dahil sa kanya, naramdaman ko na gusto ko nang maging mabuting tao, Papa Van. Sa pagbabalik ng nanay ni Janine sa amin, saka naman siya umalis sa bahay. Ganun pa man ay walang nabago sa ugnayan namin. Nagsimula sa text hanggang sa tinatawagan ko na nga siya at inaabot kami ng ilang oras sa pag-uusap sa telepono. At nung mga panahong yun, dama kong may pagbabago na sa sarili ko. Mas naging interesado na akong mag-aral at mas naging pursigido akong magkaroon ng magandang kinabukasan. Nawala na rin ang plano kong bumalik sa US. Ang naging focus ko na lang ay ang mapasagot si Janine at makapagtapos sa pag-aaral para makakuha ako ng magandang trabaho balang araw. Matapos ang 2 buwan na panliligaw ay sinagot na ako ni Janine. Hindi naging madali ang pasagutin siya dahil responsable at wala pa talaga sa plano niya ang makipag-boyfriend noon. Bukod doon ay nahihiya raw siya sa iisipin ng mga tao dahil anak mayaman daw ako samantalang siya ay anak lang ng kasambahay. Sinigurado ko namang hindi maapektuhan ang relasyon namin mula sa kung anumang sasabihin ng ibang tao. Dahil wala na akong gugustuhin pang makasama sa pagbuo ng sarili kong pamilya balang araw, kundi siya lang. Nang tumagal ay nalaman na rin ng mga tao sa bahay ang tungkol sa relasyon namin ni Janine. Saktong 17th birthday ko nung pagsabihan ako ni Papa. Tulad ng inaasahan namin ni Janine, ay hindi sila natuwa. Magnonobya ka na nga lang. Sa anak pa ng katulong?
Wala ka na bang matinong gagawin sa buong buhay mo? Tingnan mo ko. Anya na kaagad ko nang binara. Bakit pa? Sabihin niyo nga sa akin. Matino ba yung ginawa niyong pangangaliwa kay mama noon? Sa sinabi ko ay mas nagalit si Papa. Bastos ka ngang talaga. Usal niya saka ako kinwelyuhan. Kailanman, hindi ko pinangarap maging katulad niyo pa. Singhal ko pa. Nasapak ako ni Papa nung gabing yun sa tindi ng galit niya. Kinabukasan ay agad niyang sinisante yung nanay ni Janine. Sa galit ko ay agad akong nag-al sa balutan. Sa ginawa ko hindi na rin ako pinigilan ni Papa. Mabuti na yun. Wala na rin akong pakialam sa kung anumang sabihin niyang masasakit na salita sa akin. Basta ang mahalaga na lang sa akin noon ay ang magkasama kaming muli ni Janine. Sa kabila ng hiya ko ay nanirahan muna ako sa puder ni na Janine. At kahit na nawala ng trabaho ang nanay ni Janine, ay pinagbuksan pa rin nila ako ng pinto. Doon ko rin nakita na kaya pala mabuting tao si Janine dahil mabubuting tao din ang mga nagpalaki sa kanya. Maliit lang ang bahay nila, Papa Van. Pero mas naging kampante at masaya naman ako ron kesa sa bahay ng tatay ko. Maski mga kapitbahay nila ay tuwang-tuwa rin sa akin. Amboy pa nga ang tawag nila sa akin. Papa Van, hindi ko akalain na sa mas magulong lugar ko pa pala maramdaman yung feeling of belongingness na sinasabi. Bilang tulong sa kabaitan nila ay nagtrabaho na rin ako. Nakakuha ko ng part-time work as an English tutor. Nakatulong na rin ako sa pamilya ni na Janine. At dahil minsan tinatanggihan nila ang pagbibigay ko ng pera, dinadaan ko na lang sa groceries para hindi na nila matanggihan pa. Kaso hindi nagtagal ay nabuntis ko si Janine, Papa Van. Kitang-kita ko yung disappointment sa mga mata ng mga magulang niya. Pero tinanggap pa rin nila ang sitwasyon namin. Desidido akong patunayan sa kanila kung gaano ko kamahal si Janine at dinadala nito. Siniguro ko sa kanila na hinding-hindi ko pababayaan ang magiging pamilya namin. Nangako akong magiging responsableng ama ako sa abot ng aking makakaya. Nang mag-18 na ako ay nakapasok na ako sa isang call center company. Mula noon ay mas naging kampante na ako at ang pamilya ni na Janine na magiging maayos na ang kinabukasan namin. Ipinangako ko rin kay Janine na pag-aaralin ko siya ng college para matupad din ang kanyang pangarap na maging engineer. Hanggang isang araw nagulat na lang ako nang abutan ko sina Mama at Papa sa bahay. Pinag-iempake nila ako at ibabalik na raw ako ni Mama sa Amerika. Hindi raw nila tanggap ang buhay na meron ako. Ipinamukha ko sa kanila na masaya ako sa buhay na pinili ko kasama si Janine. Na sa kanya ko lang nahanap yung totoong pamilya. Dahil sila lang ang nagbigay ng totoong pagpapahalaga at pagmamahal sa akin. Pagkatapos noon ay nagsisihan na lang sila pareho sa harap ko. Pwede ba? Tumigil na kayo. Stop using me para i-guilt trip ang isa't isa. Pareho kayong walang kwentang magulang sa akin. Pareho kayong makasarili. At hindi ko rin kayo kailangang pareho. Singhal ko na inabutan naman ni Janine. Hindi rin sila makapaniwala nang nakita nilang may umbok na ang tiyan ng nobya ko. Buntis ka na? Oh my God, this can't be! Singhal ni Mama. Oo, buntis na siya. Kaya umalis na kayo dahil ayokong mapahamak ang mag-ina ko ng dahil sa inyo. Seryosong pagtataboy ko sa mga magulang ko. Umalis na kayong dalawa. I'm sorry pero kahit ano pang gawin nyo, hindi ako sasama sa inyo. Dito ako masaya. Dahil dito ko lang naramdamang may pamilya ako. Singhal ko.
Yun na ang huling pag-uusap namin ng mga magulang ko, Papa Van. At hindi ko yun pinagsisihan. Aminado ako na naging pasaway na anak ako. Pero hindi nyo rin naman siguro ako masisisi. Hindi ko ginustong mabuhay sa mundo dahil sila ang nagdala sa akin dito. Kahit na hindi naman pala sila handa sa pagpapamilya. Bunga lang ako ng isang malaking pagkakamali. At pinagdusahan ko na yon. At dahil sa sinapit kong yon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko yon ipaparanas sa magiging anak namin ni Janine. Kahit na nabuntis ko ng maaga si Janine, papanindigan ko ang lahat at magiging responsableng ama at asawa ako. Tiwala akong madali na lang sa akin yon dahil mahal na mahal ko naman si Janine. Ang katangi-tanging taong nakapagbigay ng saysay sa aking buhay. Hindi ako relihiyosong tao, Papa Van, pero sa puntong to ay parang gusto ko na nga pong maniwala na totoong may Diyos. Dahil nakita ko ang manifestasyon nito kay Janine at sa pamilya niya. Hindi ko akalain na ang taong kagaya ko ay may pag-asa pang magbago at magkaroon ng direksyon. At dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa akin na walang hinihinging kapalit, dahil sa pagtanggap nila sa akin sa kung ano ako, yun ang nakapagbigay sa akin ng motibasyon para magbago. Salamat sa pagkakataon na mabasa itong aking kwento. Naway, marami rin pong mga taong kagaya kong pariwara ang makatagpo ng mga mabubuting tao na magmamahal sa kanila. Ang inyong kapuso at kabarangay, James.